Okay, dumako na po tayo dito. Maganda-ganda po ito. Maganda-ganda po ito, ha? Dito na po tayo sa ating main topic. Magiging super busy si Ombudsman ayon kay Ramon Tulfo, Boying Remulla sa mga darating na araw. Kaliwat kanan ng pagsasampa ng kaso ang gagawin ni Remulla sa mga sangkot sa ilang post-infra projects ayon sa aking Tweety Bird. Kasado na ang plunder case na isasampa sa Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Mark Villar. Si Mark! Tahimik yan! Pero magnanakaw siya! Magnanakaw siya! Si Mark! Tahimik lang! Pero grabe kung magnakaw yan! Aray ko. Okay, ano sabi pa? Sandali lang. Sabi ng DPWH sa nakaraang administrasyon. Bakit kamo? Ito po ang basehan. Laman ng reklamo, ang resulta ng investigasyon ng dating DPWH. Ayan po, sandali lang po. Ayan. Laman po ng, ano to? Ayan. Si Roberto Bernardo po, na umabot umano sa 18.8 billion ang nakuwang proyekto ng construction firm na pag-aari ng kamag-anak ni Villar. Na naganap po ito noong 2016 hanggang 2021 habang siya ang sekretary ng DPWH. Ang nasabing mga kontrata ay nakuha ng INE Construction Inc. Ibig mo sabihin, pangalan pa lang po, INE, Bastos. Aray ko. Diba? Inai po ni Villar. Inai. Ipinasok niya ang kanyang kamag-anak, yung Aguilar. Ito pong IE Construction na pag-aari ng pinsan ni Villar na si Carlo Aguilar. Bukod kay Villar, maging laman din ng mga balita si Bongo dahil nakaumang na umano ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban sa kanya sa kaugnay ng kasong plunder at grab patay. Ubos. Ubos po. Aray ko. Ubos. Ang kasong plunder isang non-bailable. Wala pong piyansa yan. Na nangangahulugang makukulong siya habang dinidinig sa hukuman ang kaso. Laman ng kasong ito ang 200 infra projects na nai-award sa CLTG, Chicken Lomi to Go, CLTG. Na pagmamay-ari po ng direktang pamilya ni Bongo. Pusang ina mo. Ang buong pangalan ni Go ay Christopher Lawrence Tesoro Go. Na acronym niya ay CLTG. Pusang ina mo, Bongo. Sasabihin mo, pusang inan to, natatawa talaga ako dito. Sasabihin niya, wala lang daw yun. Dahil, hindi naman daw niya magkakaroon ng, hindi niya pwedeng palitan ng kanyang kapatid, hindi niya pwedeng palitan ng kanyang tatay. Pinagkalulo, pusang ina mo. Aray ko. Sa record ng Ombudsman, naabot po ng tumataginting na 7 billion. Ayan 7 billion po ang nakuhang proyekto ng pamilya ni Go. Noong panahon ni Rodrigo Finger Licking Good Duterte. Eto pa. Hindi lang po yun. Bukod sa CLTG, siyempre, yung in-expose ng ating Pangulo na Alfrego Builders and Supply
na pagmay-ari na kapatid ni Bongo, si Alfredo Go. Pusang ina mo, Bongo. Bukod sa nasabing mga senador, ilang mga kongresista rin ang sasampahan ng kaso ng ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Yan. So, -2 na naman po tayo. -2. EDR. Ang gagawin po kasi dyan, Bongo, manalangin ka. Ganito na lang, Bongo. Magdasal ka, manalangin ka. Nakasuhan ka ng ombudsman. Kasi mamimili ka eh. Pag may kaso ka dito, Bongo, hindi ka papadala ng ICC. Okay? Pag may kaso ka dito, hindi ka mapapadala ng ICC. Pag nakakulong ka dito, hindi ka mapapadala ng ICC. Pero pag nauna ang ICC sa'yo, goodbye, Bongo. Aray ko. Okay? Ayan po. Si Mark Villar po at si Bongo po ang susunod next in line. Bukod pa dyan kay Cheese, Joel, at Jinggoy. Putang inamin. Sorry po ha, mga libag, mga karayuma. Sorry kung nakapagmura po ako. Pasensya na po kayo. Isipin nyo, parang hindi kayo makapagmura. Putang ina mga senador natin, ubos. Ubos po mga senador natin, di ba, Chair? Ubos ang mga senador. Tang ina, ganito ni senador meron sa Pilipinas. Putang ina niyan. Aray ko. Aray ko. Isipin niyo po, ganitong senador po meron sa Pilipinas. Ubos po sa korupsyon. Oh. Hudas po talaga, 13 Hudas. Diba? Tapos sasabihin ng mga DDS, 13 brave senator. Putang ina nyo. Aray ko. At hindi lang po yun. Siyempre, eto pong isang bagito po na senador na nagbibida-bida palagi, ang isang asong ulul po na senador, ay eto na po. Kakasuhan din ng plunder. Pusang ina, kabago-bagong aso. Sa pool. O, pakinggan natin. Ito po ha, o. Pahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa You know, how much is that dog in the window? How much is that doggy in the window? Aray ko. Tignan nyo to ha. Alam mo, mapapalampas pa natin yung ibang senador eh. Medyo matagal na sila nangungurakot. Eto, kabago-bago, may kaso kagad. King ina, nakakahiya to eh. Aray ko. Nakakahiya po talaga to eh. Di ba? Your Filipina page. Alam mo, palaging pinapanood, alam mo, laging ano po, ang paborito pala nitong kanta, Eraserheads. Aray ko. Di ba? Eraserheads po. Eraserheads. Aray ko. Banda. Paborito niya, Eraserheads. Diretso natin. dahil sa pagtanggap umano ng 75 milyong piso mula sa 3 donor. Yes. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Saksi, si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong 1 taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Tandaan niyo po may dinonate po sa kanya, nag-donate po sa kanya, hindi niya dineklara. Tangina, proud pa siya. Proud pa po. Pwede ba naman yon? Parang may sarili siyang gobyerno, tanginan to. Aray ko. Proud pa po siya. Proud pa siya. Malay ko ba? Sabi nila wag ko ilagay di hindi ko nilagay. Di dapat doon ka na lang nagsenador sa mga betlog nila Marcoleta. 'Di ba? Kung ayaw mo pala sumunod sa gobyerno, sila paglingkuran mo, tanga ka Marcoleta. Aray ko. Sila paglingkuran mo. Ayaw mo sumunod sa rules di sila paglingkuran mo. Aray ko.
siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Oh, habang nakaupo pang kongresista, 75 million! Ano po ba yan? Kabago-bago senador, magnanakaw na! Aray ko. Ganyan po ba? Alam mo, kabago-bago, first termer na senador, may kaso kagad. Bida-bida eh. Aray ko. Diba? Long hair, yaba, porkit long hair eh. Porkit bagong ribbon palagi, ang angas, men eh. Diba? Porkit bagong ribbon, ang angas, men. Aray ko. Porkit talagang yung buhok niya talagang laging naka one side, ang angas. Aray ko. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni Nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos. Siyempre po, meron pong mga false narrative dyan na paano plunder yan? Hindi naman pera ng taong bayan yan. Pero the fact po na umaabot po ang donation na 75 million, imposible po na ikaw magbibigay ka ng 75 million na walang kapalit. Ano yun? Napakabuti lang ng puso mo, i-donate mo yung 75 million sa isang politiko. Siyempre, merong kapalit yun. Diba? Ayos lang yan kung 1 million. Natitira sa savings ng isang tao, 2 million, maganda ang negosyo ng isang tao, 5 million, isa kayong korporasyon na napagdesisyonan nyo na magbigay sa isang politiko. Pero pusang ina, 75 million to. Ito na po ang kinikita ng isang Jollibee. Ito na ang kinikita ng isang Henry Z. Ang laki na po neto. Hindi na to bihira na to mag-donate ka ng 75 million, sabihin mo lang thank you. Aray ko. Hindi po ganon. 75 million to, hindi mo pwedeng sabihin to, o sige okay lang yan, thank you lang yan. Galing lang sa puso ko. Hindi ganon. Parang act of plunder po talaga to. Parang bribery na rin po ito. Sinusuhulan si Marcoleta. Siyempre, may gagawin siya doon automatiko para doon sa nagbigay. 75 million yun eh. Siyempre, hindi mo maiiwasan kung anong magiging kapalit nun. Kaya nga, the act of plunder pa rin ang pasok nito. Sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha. Tama si 40 OG. The fact na nagbigay siya ng 75 million, the return will be EDRB doubled. Yeah. Ayun yun. Ayun yun. Kaya nga nagtataka rin tayo. Ha? Nagtataka rin po tayo. Bakit naman pinagtatanggol ni Marcoleta ang China? O ngayon, ba't natigil siya? Napansin niyo po nakaraan, siya lang po ang talagang tumatayo para sa China. Ayaw niyang mabuli ang China. Ay putang ina mo pala eh. Aray ko. Aray ko. Siya lang. Tumatayo siya. Putangin ng China yan. Ayaw ni Marcoleta mabuli. Putangin ng China yan. Di ba?
gusto mo tayo lang binubuli. Siya pa ang mag-isa ng tinatanggol. Pati po yung pagsakop niya sa Pag-asa Island. Gusto niya pabor sa China. Aray ko. Yung kay Coloma po, binabago niya yung history. Para lang pumabor sa China. Ano yan? Aray ko. Aray ko. Oh. Kaya nga po, malapit na natin magugulat na lang kayo. Ay, nako, pag nalaman lang talaga, nako, magugulat po kayo. Sige, diretso. Mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Tama. Bukod sa reklamong plunder, Co-conspirator talaga yun, nilihim nyo eh. Nilihim nyo. Oh. Pero hindi na imbestigahan ng ombudsman na grabe ang pera. Oh. pinakakasuhan din ng 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis. Kasi how can it Hindi, ikaw naman, di mo nga alam na maraming puday eh. Tanginan to naman. Tigilan mo kami, Defensor. Lagi ka walang alam pero nakikita namin daing puday. Aray ko. Aray ko. Lagi ka ganyan, hindi mo alam kung ano yung basis. Kita-kita na namin mga puday sa Chicago, tangina ka. Aray ko. Hindi ba may obvious yun? Ang daming puday na naglalangis na green. Aray ko. Patayin mo si BBM? No joke. Di ba? Kaya dumadami pala ang AIDS ngayon. Tama rin yung ano ni Alone TV, oh. Kaya dumadami yung AIDS ngayon eh. Dahil sa'yo, Santiago eh. Ha? Mike Defensor pala, ha? Ha? Inano mo eh, inaano mo yung mga inaano mo, kinakawawa mo mga single mom. Ha? Pinapabembang mo sa mga politiko, hayop ka. Lagi kang ganyan eh. Ha? Tapos sasabihin mo, ginigipit ka ng NBI. Nagbebenta ka ng puday. Aray ko. Aray ko. Naturoy ka nga abogado. Ang baba ng level mo, nagbebenta ka ng puday, Defensor. Aray ko. plunder when there was no government funds involved. Okay. Walang government transaction on anything. Okay. So hindi ko talaga makita. Joseph Morong ang inyong saksi. O, yan po, kabago-bago ng aso na to, may kaso, kakahiya. Piling malinis, piling magaling, ayan, nagpipiling tao, pero aso, ayan, kaso. Aray ko. Aray ko. Diba? Kaso, men, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh, yan ang sinasabi natin. Sabi ko sa inyo, na paparating na bangungot sa mga hayop na to. Kasi nga, ayan eh. Ano ba yan? Ano ba yung nangyayari ngayon? Eto po ano po ba ang nangyayari ngayon? Yan po ay galaw. Yan ay galaw ng ating Pangulo. Eto po, pakinggan nyo to, para maunawaan nyo ang mga nangyayari ngayon. Best way to destroy your enemy. The best way to destroy your enemy is to make them powerless without ever fighting. Di ba? The best way to destroy your enemy is destroy them. Gawin mo silang powerless kahit hindi ka lumalaban. Utak yan, boy. Yan ang utak ng Pangulo. Di ba?
silent operator. Yan ang estilo ni BBM. Hindi man siya maboka na katulad ni Digong, mura ng mura, pusang ina nyo, putang ina nyo lahat. Hindi siya ganon. Pero ang ginagawa niya, ang the best way na ginagawa niya ay ano, pasok. The best way to destroy your enemy is to make them powerless without ever fighting. Make them powerless without ever fighting. Hindi niya pinakikitang nilalabanan niya sa politika. Binabanatan niya ng salita. Hindi. Ginagawa niya, powerless. Inaalisan niya na lahat ng opsyon. Inaalisan niya lahat ng gagalawan. Hindi niya pinapakitang nilalabanan niya. Lahat ng opsyon mo, lahat ng posible mong igalaw, babarahan niya. Yan ang... Diretso. Here are 7 ways to win without war. Ano po ba? Ganito ginawa ni BBM. 7 ways para mapanalo mo ang isang gera. Hindi lang po sa totoong gera mo sa buhay. Pakinggan nyo. Number 1. Control your emotions. Anger makes you reckless. Control your emotion. Anger make you reckless. Tama po yan. Kailangan po, ang tawag dito, may salita dyan eh. Compose. Tama ba ako? Press 6-7. Diba? Kailangan po, you are composed. Compose ka. Kaya mong i-handle yung situation. Kaya mong sagupain ang situation. Either good or bad. Compose ka. Kasi pag nakikita nila na galit ka, di ba? Mawawala ka sa composition ng sarili mo eh. Ganon si BBM. Compose siya palagi. Kaya niyang lusutan. Kaya hindi siya para hindi ka makitang reckless. Hindi ka nakikitang pabaya. Hindi ka pwedeng makitang napipikong ka. Yan si BBM. Ano pa? Stay calm and you control the battlefield. Oh. Mahinahon ka lang at makokontrol mo ang gera o anumang gera sa iyong buhay. Tama. High emotion, less intelligence. That's good. Number 2. Number 2, makinig kayo. Starve them of attention. Ignore them. No reaction, no power. Kita mo? Starve them. No attention. Di ba ang galing, no? Isa pa. Yan. Number 2. Starve them of attention. Di ba? Starve them of attention. Yung parang hindi ka nagsasalita. Nakamanman ka lang. Parang hindi nagsasalita si BBM eh. Nakamanman lang. Naghihintay. Naghihintay yung mga tao kung anong ginagawa ni BBM. Nag-iisip sila. Di ba? Hindi nila alam kung anong next move ng taong to kasi nga hindi mo alam eh. Less talk, less mistakes. Ang galing mo dyan, 40 OG ah. Ikaw na kaya reactor. Ang galing mo ah. Aray ko. Pinapadali mo yung Englishin ko ah. Less talk, less mistake. Aray ko. Ignore them. Ignore them. Di ba? Anong ginagawa ng Pangulo? Wala siyang pakialam kung anong mangyari sa inyo. Under attack, pusang ina nyo. No reaction. Walang reaksyon ng Pangulo. Oo. Kung hindi tatawag si Cayetano, hindi magre-react ang Pangulo. Kita nyo? Tawag si Cayetano, Presidente, tulungan nyo kami. Oh. Hindi siya magre-react. Kung hindi tatawag ang Pangulo, hindi siya magre-react. Oh. Di ba? No power. They Oh. crumble in silence. Number 3. Oh, they crumble in silence, di ba? Natataranta sila sa pagkatahimik mo, men. Utak ni Pangulo, oh. Di ba? Less talk, less mistake. Oh. Aray ko. Number 3, Outgrow them. outgrow. Success is the ultimate revenge. Outgrow them. Ibig sabihin, lampasan mo sila. Success is the best revenge. Di ba?
Yung Pangulo, nilalampasan lahat. Lahat ng expectation ng mga hayop ng mga kritiko. Kasi nga, the success is the best revenge of all. Diba? Yan po ang talagang, yung kaibigan mo, minamaltrato ka. Diba? Ako na lang. Example ko lang yung sarili ko. Ako, nyolo ako, diba? Dati po talagang dinanas ko yung panlalait. Kaya hindi po ako pumatin sa mga get-together. Sinasabi ko sa inyo, mga get-together na mga high school. Kasi nanliliit ako eh. Nanliliit ako sa sarili ko. Aray ko. Okay? Sila mga ganda na buhay nila. Pero ako, nanatili akong may pangarap, maaabot ko. Hindi man mabilis, pero maaabot ko. Diba? Outgrow. Diba? Kumbaga, tumubo ka sa sarili mong paraan, na tahimik na paraan, hanggang sa makita nila, sagad-sagad ka na sa bunga. Hindi nila napapansin, putik, sagad-sagad ka na sa bunga. Ang dami mo nang naipunla, ang dami mo nang, di ba? Ganun ang ginagawa ng BBM. Success is the best revenge. Hindi naman tayo nagre-revenge, pero yung pagiging matagumpay mo, yun talaga ang ikagugulat ng lahat. Diretso. Rise so high they can't reach you. Bumulusok ka pataas nang hindi ka niya kalang abutin. Ano, 'di ba? Fight in silence. 'Di ba? Sound of silence. Aray ko. Yeah. Magkaroon ka ng sound of silence. Hello darkness, my old friend. I can't see you again. Aray ko. Diba? Silence makes, sabi ni silence kay BBM, silence makes perfect. Diba? Silence makes it perfect. Kay Digong, silence make it pek-pek. Patayin mo si BBM? No joke. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Sorry. Hindi, sorry, Mamineko na, hindi ko babaliin ko dapat eh. Aray ko. Babaliin ko eh. Kaya sabihin ko sana neglect. Nabanggit ko. Aray ko. Erase. Diretso natin. Number 4. Number 4 na tayo. Number 4 na po tayo. Number 4. Master your mind. Master your If mind. they can't break your thoughts, they can't break you. Uy, di ba? Master your mind. If they can't break your thoughts, they can break you. Putik, no? Hindi nila mahulaan kung anong klase ang pasasabugin mo. Hindi nila malaman kung ano ka. Hindi nila malaman kung anong susunod mong galaw. Man. Di ba? Hindi nila malaman kung anong susunod mong galaw eh. They can break you. Di ba? Kailangan, hindi lang sarili mo ang compose, pati yung utak mo, compose. Alam mo yung susunod mong gagalaw. Kung pawn, kung kabayo, kung bishop. Di ba? Master na master ni BBM yan. Ha? Tignan mo, alam niyo po kung mangyayari po lahat ng lahat. Kasi si BBM po, tandaan niyo po nagbabala na si BBM. Nagbabala na po siya. Maiya naman kayo. Ayan na.
Ngayon, hindi naman siya papayag na Kongreso lang ang mayayari. First time in history po ito, mauubos ang Senado. Kung mangyayari po yung binabalak ni BBM. First time in history, mauubos ang Senado. Boss Nyolo, you're handsome, I saw you in Vingador, sabi ni Benny. Kaya nga alam nyo, minsan gusto ko alisin ko na tong filter Alam nyo, gusto ko na pong alisin tong filter, sa totoo lang. Kasi, hindi ako makakita ng ABS-CBN tsaka ng GMA kung parang ako, showbiz Alam nyo po yun? Naunawaan nyo po ako? Kasi gusto ko rin po umangat sa buhay, madiscover ako ng GMA tsaka ng ABS. Wala, naka-filter tayo Hindi tayo mano ng ABS, para tayo madidiscover niyan. Aray ko. Diba? Salamat Maria Gilda. Salamat po, nagustuhan niyo yung interview namin. Salamat po. Biglaan lang po yun. Nakita ko lang po sa hallway yung mga congressman. Nakiusap po, congressman, pa-interview naman. Sure, why not? Kailan? Ngayon po. Ha? Sure ka? Opo, ngayon po. Kasi interview ni Balita at Kaalaman. Doon yun. Pagtapos nila, sinampahan ko. Ganun po ka kapal ang mukha natin. Sabi nung presan ka, interviewin ko nung siya. Sino sabi? Ayun nung si congressman. Congressman, di ba interviewin kita? Pagbigyan mo na pagbigyan mo na to si Nyolo. Pagbigyan mo na, 15 minutes lang to. Sabi niya, sige. Aray ko. Sabi ni congressman, adyong Tapos ikaw ang asidre, Boss, interview. Ikaw na naman. Opo. Interview ko rin si Kong Asidre. Di ba Kong Asidre? Sige, halika dito, Nyolo. Aray ko. Kaya pansin nyo po, tig 15 minutes lang kasi sumisingit lang po ako sa programa. Buraot ang tawag doon. Di ba? Ganun po ako, mga babayan, mga karayuma. Ganyan ko po kayo kamahal. Kahit isingit ko yung pagbumuka ko kahit kanino, basta makakuha tayo ng interview. Diba? Basta isiningit ko yung mukha ko, makakuha lang tayo ng interview. Diba? Pero may interview po sila na tigi-1 oras kay Balita at Kaalaman, kay RJ sa FB. Sa akin po, 15 minutes lang kasi buraot lang po tayo doon. Diba? Yan ganyan po istorya yan. Kasi po yung studio doon, yung studio po doon sa Bagong Pilipinas Studio, may mga po doon, mga studio 1, studio 2. Andun lang ako sa hallway, naghihintay ako ng wala sila Boss Mike, wala si Direk Freddy. Naghihintay ako. Ispata ka neta. Sabi ko sarili ko, putek, hindi pwedeng yung Vengador, walang mapala dito. Aray ko. Sabi ko, Boss Mike, ako lang mag-isa rito. Alam ko, kaya mo yan. Hindi naman kita magiging bata kung hindi mo kaya yan Copy! Aray ko. Gulat siya na-interview ko Sidre. Tsaka yung Shoutout Kong Adjong May utang ka sa akin. May utang kayo Kong Sidre, Kong Adjong May utang kayo sa akin. Mag-i-interview tayo sa Vengador. Okay, ano number na tayo? Stay unshaken. Yan stay unshaken. Shaken up, unshaken up, unshaken up. Taylor Swift, Sara Duterte. Aray ko. Diba? Stay unshaken. Diba? Huwag kang papakitang natataranta ka. Kasi pag nakita nilang natataranta ka, papasok na dyan. Papasukan ka nila. Stay focused, stay composed, stay unshaken. Huwag ka matataranta, animal. Aray ko. Diba? Alam nyo, ayoko talagang ilabas tong intelligent way ko, pero lumalabas na talaga, no? Siyempre, magugulat yung mga DDS. Pusang ina, ang talino rin pala nito ni Nyolo. Kala ko patawa-tawa lang. Diba? Sinasabi ko sa inyo mga DDS tapos kayo ngayon. Akala nyo patawa-tawa lang ako dito? Ha?
Oh, sige nga, ipa-convert mo to sa mga DDS vlogger, yung English Tagalog. Pusang ina, edi nanginig na kayo. Aray ko. Oh. Sabi nung iba, patawa-tawa lang si Nyolo. Puti patalino pala to. Aray ko. Ano? Aray ko. Aray ko. Diretso. Number 5. Number 5 na tayo. Puti, ang haba na ito ah. Expose their weakness. Uy! Let their own actions reveal their Puti ko. flaws. Expose their weakness. Ayan na, flood control. Plunder. Ayan na. Anong ginagawa ni BBM? Sa mga senador na tayo ha, expose their weakness, their flaws. Oh, diyan sila matataranta. Flood control, plunder na ngayon. Oh, ICC. Yan. Yan na. Oh, yan na yun. Ayan na. Let their own actions reveal their flaws. Oh, hayaan mo yung kilos nila ang magsalita. Di ba? Hayaan mo yung kilos nila ang maglaglag mismo sa kanila. Ayan na. Isampol natin si Bato. Kita nyo? Inanuhan ng ICC. Sinampulan ni BBM. Oh. Sinampulan. Taranta. Oh. Ano nangyari? Kita mo? Kahiya-hiya. Yung Senate President, kita mo, mali yung ginagawa. Akala niya kakampihan siya ng taong bayan. Mali yung ginagawa eh. Sabi ko nga po sa inyo sa bilis ng teknolohiya ngayon, lalo na politiko ka, mali ginagawa mo, isusuka ka ng tao. Aray ko. Ano kaya Lucy? May naisip po kasi ako, yung Nyolo Random News, palitan ko na kaya ng pangalan, no? Kasi parehas Nyolo eh. Gawin ko na lang kaya, Voice of the People. Pwede kaya yun? Boses ng Pilipino. Maganda kaya? Palitan na natin yung channel. Lagay natin, Boses ng Pilipino. Sa tingin nyo, maganda kaya yun? Kasi parehas Nyolo eh. Hindi mo makita yung channel eh. O kaya, The Voice. Aray ko. O kaya, isipin nga natin maigi. Isipin natin. Okay, diretso na natin. Truth is a weapon. Diba? Truth is a weapon. Yun ang importante rito sa lahat. Tandaan po natin, ang katotohanan po. Ang katotohanan ay sandata. Ayan nga po yung sinasabi natin matagal na kay Sara Duterte. Kung talagang wala kang kasalanan, sabihin mo ang katotohanan. Because truth is a powerful weapon. Ang katotohanan po, daig pa niyan nuklear. Sa gitna po ng gumugulong kasinungalingan, sa gitna po ng gigipalpal na kasinungalingan, pag pumasok yan ng katotohanan, parang sasabog yan ng nuklear. Diba? Ganun po kalakas ang katotohanan. Kaya nga may kasabihan, the truth will set you free. Yan po ang bisa niyang katotohanan. Kaya nga po sa sigalot na ginagawa ng mga tao ngayon, ng mga DDS troll farms, fake news nila lahat, pero sa dulo, pag lumabas yung katotohanan, giba silang lahat. Diba? Nung unang araw ni Cayetano, ang sabi niya, under attack ang Senado. Nung lumabas po ang katotohanan ng CCTV, ano nangyari? Kinandidirian kayo ng Pilipino ngayon, pusang inan nyo. Diba? Pinandidirian kayo ngayon ng Pilipino dahil the truth is a powerful weapon. Okay? In every situation, Your Honor, Mr. Chair, the truth will set you free. Because the truth is the weapon that is so powerful that even millions of lies
will not pursue. Aray ko. Diretso natin. Number 6. Number 6. Build powerful allies. Uy. Surround yourself with strength. Isolation makes you vulnerable. Oh, di ba? Build your powerful allies. Okay. Diba? Sino ba yung allies ni BBM ngayon? ICC. Diba? ICC, allies ni BBM. Kasi nga, nagko-comply siya eh. Number 2. Isipin mo ha. Number 2. Taong bayan. Diba? Taong bayan. Yun ang malupit. Kasi, hindi ko po masabi, hindi po kasi si BBM nagdidikta katulad ni Digong. Dinidikta niya yung ombudsman, dinidikta niya yung Korte Suprema, pero siya hindi po siya ganun eh. Hindi siya nagdidikta. Hindi siya nagdidikta. Ang tanging kakampi niya, si Nyolo. Hoy, Ma'am LB! Ma'am LB! Thank you. Si Ma'am LB, kayo ba yung sa BMB? O, iba yan. Thank you, Ma'am LB. Di ba? Si BBM, wala siyang, ang tanging kakampi niya lang, tayo. Tayo po ang kakampi ng ating Pangulo. Tayo. Kaya, yun, Filipino boys, Nyolo. Oh, palitan natin Filipino boys. Boses ng Pinoy. O kaya, Pinoy boses. Basta, papalitan natin yung channel. Kami lang ang kami mo, BBM. Sapat na yun. Diretso natin. Number 7. Ito na, number 7 na tayo. Let karma do the work. Uy! Let karma do the work. Karma nyo na. They come and go. They come and go. Kana nila hindi sila makukulong. Aray ko. Mga loko. Kalaboso. Aray ko. Let karma do the work. Di ba? Yan po yung nangyayari ngayon. Kinakarma lahat sila. Bukod sa legal na paraan na pagpataw ng batas, meron pong espiritual na paraan. Di ba? Anong espiritual na paraan? Tayo po iba-iba ang Diyos natin. Pero naniniwala tayo, nakamasid lang siya at hindi niya hahayaan na gumawa at mangibabaw ang kasamaan. Yan po papasok ang tinatawag na karma. Hindi po yan legal na sanction. Yan po ay spiritual sanction. Galing sa itaas-taasan. Aray ko. Diba? Time destroys the weak. Stay patient. Time destroys the weak. Ang lupit dong. And watch them fall. Watch them fall. Win with wisdom, Win with wisdom, not war. not war. Ayop, men, oh. Ano yun? Paano yun? Paano natin i-explain yun? Di ba? Win with wisdom, not with war. Ibig sabihin, panalunin mo yung, katotohanan. Panalunin mo yung mangibabaw dito is hustisya. Mangibabaw ang katotohanan, hustisya, hindi mangibabaw ang gera. Hindi kailangan makita to na gera. Makita to na pagbibigay ng
hustisya. Makita to ng pagbibigay ng katotohanan, di ba? Intelligence over emotion. The best way Ayan po yan po ang nangyayari sa mga hayop na to. Di ba? Yan po ang nangyayari. Kasi nga po, yan ang ganap ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung wala po ang Pangulong Bongbong Marcos, na araw-araw po siya, nakikita nyo, nakakasawa ka na BBM sa totoo lang. Nagsawa po ako kay BBM. Pag ini-edit ko po yung page ko, araw-araw ulit, ang daming pinupuntahan. Nakakapagod po. Nakakapagod po si BBM, ang daming pinupuntahan araw-araw. Aray ko. Ang daming ini-edit. Ay, nako. Sabi ni Queenie, this is really good. Brainy vlogger. So handsome. I think he can be a star magic. Grabe ka naman, Queenie. Thank you. Sabi daw ni Queenie, very handsome daw tayo. At pwede tayo sa star magic. Thank you, thank you. Aray ko. Aray ko. ng mga